Hi, my name is Kenny, a plant enthusiast from the Philippines. Welcome to my channel and let's talk about plants. Hi again, so it's me again, Kenny from the Philippines. So, papakita ko sa inyo ang binili kong plant today. Bumili ako ng plant kahapon kay Miss Ivy ng maliliit na plants, as in super maliit talaga. At first is itong Philodendron Red Sun. Ayan po siya. Ang ganda nito kapag new leaf kasi parang red-orange po siya. Pero kakaiba siya doon sa mga Prince of Orange natin. Iba ito. Ito ay isang red sun. Parang hybrid po ito ng Prince of Orange and something. Basta hindi ko alam kung ano ang breed talaga ng red sun natin. And also, bumili ako ng Silver Sensation. Ito po siya. Ayan po siya. Ating Silver Sensation. Maliit din kasi gusto ko talaga na ako talaga ang magpalaki ng plants po natin. Diba? It's so fulfilling talaga kapag tayo ang nagpalaki ng ating mga plants. And the next one would be this Golden Ceratum. Ito, bumili ako ng bagong Golden Ceratum kasi gusto ko dalawa sila. Kasi in case na mamatay yung isa, pero okay naman yung isa. It's doing well naman sa kanyang medium. Pero bumili pa rin ako ng panibagong Golden Ceratum. Ang mahal kaya nito dati, as in, hindi talaga ako maka-afford ito kahit baby pa kasi ang mahal. So ngayon, I bought this for 60 pesos. Imagine, dati parang 1,000 talaga siya dati. Pero ngayon, nabibili mo na lang siya ng 60 pesos. Diba? And also, bumili ako ng variegated medium. Diba? Ang ganda ng variegation po nito. See? Diba? Ang ganda. So, today, i-repot ko sila para bongga silang tingnan, diba? At mag-thrive talaga sila. And also, may napagkita ako sa inyo na ginawa ko sa aking Melanocrysum. Kasi yung Melanocrysum ko nag-stem rot sa dulo talaga, as in sa middle talaga ng ating Melanocrysum. Nag-stem rot po talaga siya. So, ito yung ginawa ko. So, pinagpuputol ko siya. At ito na siya ngayon. Yung middle cut, nilagay ko siya dyan. See? Yung ginamit ko pala dito na medium ay Sphagnum moss and perlite. And ito na po siya. Hindi ko lang talaga siya na-videohan kahapon kasi nagmamadali talaga ako para ma-save ko talaga yung plant. Para hindi na kumalat yung pagka-rot po niya. And then, yung top cut, dito ko siya nilagay. Wait lang.
Ito po yung top cut ng ating Melanochrysum. Diba? Ito na po siya. O, diba? Nasa loob talaga siya ng ating parang ICU. And ang ginamit ko rin dito, perlite at saka moss talaga para sure na talaga na mag-thrive ang ating Melanochrysum. Diba? So ngayon, samahan niyo po ako mag-repot ng ating mga biniling plants. Ito. Medyo kakaiba yung approach ng aking pag-repot ngayon kasi sobrang maliit sila. At gusto ko talaga silang mag-thrive. So, samahan niyo ako. Let's start. So, ito yung gagawin natin first. For example, ito. Ang ginagawa ko lang dito ay tinatanggal ko talaga sa pot nila kasi paminsan-minsan kasi merong mga anong tawag doon? Mga earthworms. And hindi ko talaga gusto yung mga earthworms kasi parang hindrance sila sa paglaki ng ating mga plants. So ito, ina-uproot ko talaga siya ng ganyan. And chine-check ko talaga yung mga roots. Tingnan natin siya. Ganyan lang po siya. At lilinisin lang natin siya kapag meron tayong makitang mga hindi maganda sa plant. And after nyan, ito na po siya, huhugasan ko yan ng tubig. Ayan po siya. And huhugasan ko lang talaga yung mga roots. Wait lang. Para sure tayo na malinis talaga yung ating kasi yung mga white na iyan, mga aphids po yan. So, dapat natin talagang tanggalin sila. Diba? Kasi nakakasama ito sa ating mga plant. Itong white na ito. Ito po siya. Isa po siyang aphids po yan. Wait lang. Tatanggalin ko muna siya. Ayan, natanggal na. So, ayan na po siya. Okay naman po yung mga roots po niya. Diba? So, gagawin ko rin ito sa ibang nabili kong plants. Set aside ko muna ito. And then, ito namang ating golden ceratum kasi parang hindi siya talaga okay. So, i-approve talaga natin siya. Tingnan natin kung ano na ang nangyari sa kanyang roots. Ayan, marami naman siyang roots. Need lang na talaga natin siyang alagaan ng mabuti para lumaki. Gusto naman tayo ng balde. And then, iwa-wash ko na naman siya ulit. Ganyan lang. I-wash mo lang talaga siya. Important talaga na malinis po talaga yung plant before natin i-replant. Yan po siya. Paminsan-minsan, wino-wash ko siya kapag ganito, kapag medyo tuyo na dyan, and dito medyo tuyo na sila. Pero pag fresh pa, hindi ko talaga binabasa ng tubig. So, ayan na siya. Okay na yan. I-set aside muna natin to. And gawin din natin to sa ibang plants na nabili natin, diba? And also ito yung ginagamit kong pot pala, microwavable plastic ko ito na pinagbubutas-butas ko doon siya sa bottom part niya, ganyan. Para meron talaga siyang proper drainage, di ba? At itong pot na ito, medyo
cheaper kasi ito compared sa yung mga pot na talaga na mga transparent na ganito. Kasi ito, kapag binili mo ito sa market, parang 5 pesos each lang talaga ito. Compared doon sa mga pot talaga na pang plants na parang mga tag 30 pesos, 25 pesos, ganun. So, ito yung ginagamit ko pang propagate or pang maliliit na plants. Kasi cheaper talaga siya. So, para sa mga plants na ito, dahil maliliit sila, gagamitin ko talaga sila ng ibang medium. Ang number 1 medium na gagamitin ko ay ito, Sphagnum moss. Ganito po siya. Dahil maliliit sila at medyo hindi pa gaano karami yung root, so ganito yung gagamitin ko muna, yung Sphagnum moss. Ito po siya, babasain mo lang yan, and then gagamitan ko din sila ng perlite. Ito, perlite po ito. Ito siya, parang siyang styrofoam talaga, and parang napaka lightweight niya talaga, so gagamitin ko lang ito ng Sphagnum moss and then perlite. Ito lang talaga ang gagamitin ko para sa kanila, para mag-thrive talaga sila. So, ang gawin mo lang ay kuha ka ng Sphagnum moss na ganito. Yan po siya. And then, wait lang, para makita. Yan po siya. Diba? Kuha ka lang ng Sphagnum moss. Ito po siya. Wait lang, para para kita, diba? So, ganyan lang siya, Sphagnum moss. Binabasa ko lang siya ng tubig. Yan, para mag-absorb siya ng water. At make sure talaga na ang moss talaga ay basang-basa talaga siya sa tubig. Kasi para marami siyang moist. Parang gano'n. Nabibili naman to sa mga online shopping, applications. At napaka-lucky ko kasi meron akong neighbor na nagbebenta nito. So hindi na ko kailangan pumunta pa sa Shopee para bumili ng ganito. As in, itong medium na ito, grabe talaga ito. As in, kahit napakaliit ng node, nabubuhay talaga siya kapag ito yung ginagamit mo. Yan po siya. Sphagnum moss talaga siya. And then, lalagyan ko lang siya ng perlite. Ito. Yung perlite, para talaga siyang styrofoam. Napaka-lightweight niya talaga. Tansya-tansya lang. Wala naman talaga akong proper measurement dito. At ito yung gusto kong consistency na parang marami siyang moss. Parang 50-50 or yeah, 50-50 talaga siya. Kung gaano karami yung moss, ganun din karami yung perlite mo. Para iwas root rot din. Kasi yung moss, nagre-retain talaga siya ng tubig at ng moist. Importante ng moist ating mga philodendron talaga. Wala po siya.
So, kukuha lang ako ng pot. Yung ito, pinagbubutas ko na microwavable na pot. Ganito. Then, maglalagay lang ako ng medium sa loob. Ganyan lang. At ilalagay ko na itong aking golden serrato. Ito po siya. Maganda talaga ang medium na ito, I swear. Proven and tested ko na po ito. Pero, of course, medyo may kamahalan lang talaga ang medium na ito kasi yung moss, medyo mahal at medyo mahal din yung perlite. So, ginagamit ko lang talaga ito sa aking mga plants na yung sensitive at sobrang maliit na plants tulad nito. Hindi ko ito ginagamit sa mga bigger pots kasi nako, medyo pricey kasi ito medium na ito. So, gamitin mo lang ito kapag nagpropagate ng mga premium na plants. At saka yung mga plants talaga need talaga nila ng airy, 'di ba? Airy yung yung medium na ito, and then at the same time ma-moist siya kasi nang dahil sa moss na 'yan, 'di ba? So, ganito lang ang gagawin mo. Ganito lang ginagawa ko sa aking mga maliliit na, sobrang maliit na plants na ganito. So, ito rin ang aking red sun. Nilagay ko lang siya dyan. Diba? Ito na siya. Ito na silang dalawa. At ganito yung gagawin ko sa ibang plants ko na nabili, yung Spathiphyllum, yung Silver Sensation, and also my medium para muna sila, mag-acclimate muna sila, and also gusto ko dumami yung roots nila before ko i-transfer sa malalaking pot, diba? So ganyan lang muna siya. At ilagay mo lang talaga siya sa spot na hindi talaga siya maininitan. Kasi kakaripat lang at baka ma-stress yung plant. So, ilagay mo lang talaga siya sa spot na hindi talaga siya maininitan. Diba? So, yun lamang for today. And do not forget to click like and subscribe for more videos. Have a nice day and God bless!